Maagang nag-asawa si Hilda dahil nabuntis ng nobyo. Ngunit nakunan naman ito dahil wala itong ingat sa pagkilos. Ganun pa man, dahil na rin bata ay madali ulit siyang nabuntis ni Nilo. 27 years old na si Nilo at 7 taon ang tanda kay Hilda. Tricycle driver ito at pamamasada ang tanging alam na hanap buhay ng binata. Tulad ng ibang mag-asawa, maayos ang naging pagsasama nila sa simula. Ngunit ng mga anak na si Hilda ay doon na nagsimula ang kanilang mga pag-aaway. Madalas kasi ay kinakapos ang kinikita ni Nilo sa pamamasada. Gayunpaman ay magkasundo ang dalawa pagdating sa sex. Likas kasing magaling magpaligaya si Nilo at taglay nito ang malaking alaga na siyang kinababaliwan ni Hilda. Kaya kahit anong galit ni Hilda sa kinakasama, pag kinalabit na siya nito ay itatabi niya ang lahat, pati na ang anak makaulayaw lang niya ang asawa. Katulad ngayon, halos mapuno ng ungol niya ang maliit na silid ng kanilang inuupahang bahay. Walang haba siyang nagmamakaawa sa asawa na pagbutihin pa ang ginagawa nitong pagkayod. Hanggang sa pawis sa pagod na sabay silang humimlay sa mumurahing kutsyon na gamit nila. Iisa pa sana si Nilo nang umingit ang sanggol sa tabi ni Hilda. "Si baby naman oh, KJ," natatawang sabi ni Nilo kay Hilda. "Naku, tumigil ka na nga dyan at baka mabuntis mo ulit ako." Saway naman ni Hilda nangingiti-ngiti pa sa asawa. Sabay kuha sa anak upang padedehin ito. Tuluyan nang nakalimutan ng misis ang galit sa asawa dahil sa sarap na nalasap. Ang akala ni Hilda ay kakayanin niya ang buhay may asawa sa piling ni Nilo. Ngunit dahil laging kapos, ay nagpatuloy ang kanilang madalas na pag-aaway. At sa tuwing nagkakaroon sila ng problemang mag-asawa, ang kaibigan niyang si Isay ang kanyang takbuhan. "Friend, hindi ko na yata kaya. Lagi na lang kulang na kulang ang kita ni Nilo. Pagkain, kuryente, upa ng bahay. Walang nangyayari sa kita niya. Minsan gusto ko nang sumuko, friend." Hinaing niya sa kaibigan. "Ano ka ba, Hilda? Konting tiis lang. Ganun talaga ang may asawa. O kung gusto mo naman, tulungan mo siya. Magtrabaho ka rin." Payo naman sa kanya ni Isay. "Ano naman ang papasukan ko hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral." Muling daing ni Hilda. "Ang hirap pala. Akala ko madali lang ang buhay may asawa. Pero hindi pala." Dagdag pa ni Hilda, nasising-sisi sa kalagayan. Dahil sa hirap na nararanasan, natutong magtipid at magtrabaho si Hilda. Nagtatanim ng gulay sa bakanting lote sa kanilang inuupahan o di kaya naman ay nagtitinda ng merienda. Tulad ng turon, okoy, banana Q, kamote Q, at kahit ano ay ginagawa niya para lang may pagkakitaan. At aminado siyang kahit papano ay nakakatulong yun sa kanilang mag-asawa. Kaya naman mas sinipagan pa ni Hilda ang paghahanap buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nabuntis ulit si Hilda. 2 years old pa lang ang anak nila. At sa hirap ng buhay ay ayaw na sana niyang masundan pa ito. Hindi niya tuloy maiwasang sisihin si Nilo dahil sa kapabayaan nito. "Ikaw kasi, sinabi ko na nga sa'yo na hindi pa ako nakakabili ng pills. Pero sige ka pa rin. Tapos ipinutok mo pa sa loob. Ayan tuloy, nabuntis ako. Ang tigas kasi ng ulo mo eh." Masama ang loob na wika ni Hilda sa asawa. "Masarap naman, di ba? At saka nakakabitin kasi pag hinuhugot." Kwelang sagot na lang nito na lalong ikinabusangot ni Hilda. "Paano to ngayon? Hirap na nga tayo tapos nabuntis pa ako." Naiiyak na wika ni Hilda. "Hayaan mo na. Blessings yan kaya wag ka nang umiyak dyan. Promise last na yan." Nakangising sagot ng asawa sa kanya. Wala nang ang nagawa pa si Hilda kundi ang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Kahit naman hirap sa buhay ay hindi niya kayang gumawa ng kasalanan sa Diyos. Dahil sa pagbubuntis ay nahinto sa pagtatrabaho si Hilda. Kaya balik siya sa dati na kung ano ang iuwi ni Nilo ay siya niyang pagkakasyahin. Oo, mahirap, pero wala siyang magawa kundi ang magtiis. Hanggang sa hindi niya namamalayan
at naisilang niya na ang kanilang anak sa isang lying-in clinic. Lalong humirap ang kalagayan ng mag-asawa. Si Nilo naman, kahit pagod sa pamamasada, tinutulungan pa rin ang asawa sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak. Minsan, hindi niya maiwasang maawa sa kanyang pamilya dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Ngunit wala naman siyang magawa kaya naman mas lalo siyang nagsipag sa pamamasada. Iniwasan niya rin ang pagsisigarilyo at pag-inom ng alak upang makaiwas sa gastos at makaiwas na rin sa sakit. Lahat ay gagawin niya para sa pamilya niya. Pare, gusto mo bang magpanggabi tayo ng pamamasada? Tanong ni Onad sa kanya isang umaga sa pilahan. Balita ko malakas daw ang kitahan tuwing gabi dahil halos lahat ng biyahe special trip. Dagdag pa ng lalaki. Naku, pag-iisipan ko muna pare. Wala kasing makakasama ang mag-iina ko sa gabi. Sagot naman ni Nilo. Ikaw ang bahala pare. Basta sabihan mo lang ako para sabay tayong mamasada ng gabi. Wala sa loob na tumango na lang si Nilo kay Onad. Matuling lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang mahirap na kalagayan ng mag-asawa. Ngunit dahil nagtutulungan sila ay nairaraos naman nila ang bawat araw. Ngunit isang araw, tinamaan ng sakit ang bunso nilang anak. Kaya labis na ng problema ang mag-asawa. Tahimik na lang na umiiyak si Hilda sa tabi ng bunso nilang anak na nakahiga sa hospital bed. Awang-awa man sa kalagayan ng kanyang mag-iina, walang nagawa si Nilo kundi ang magpakatatag. Mas dinoble pa niya ang pagsisipag sa pamamasada upang kahit papano ay mairaos ang pinoproblema. Pagkatapos ng maghapong pagkayod, dederecho naman si Nilo sa ospital upang tulungan ang asawa sa pagbabantay. Mabuti na lang at pumayag ang kaibigan ni Hilda na si Isay na alagaan muna ang kanilang panganay na anak. Upang mas makatulong sa gastusin ay tinanggap ni Nilo ang alok ni Onad. Naging maayos ang pamamasada ni Nilo sa gabi at mas malaki nga ang kita kaysa sa umaga. Kaya't lalong naengganyo ang magkaibigan na sa gabi na lang mamasada. Nairaos din nila ang gasto sa pagkaka-ospital ng kanilang anak. At nang mailabas na sa ospital ang kanyang anak, ay tuluyan ng namasada si Nilo sa gabi kasama si Onad. Malaki nga ang naitulong nito sa pangkabuhayan ng pamilya. Ngunit sadyang sinusubok ang pagsasama ng mag-asawa dahil kung kailan medyo nagiging maginhawa na sila, ay saka naman may dumating na mas malaking pagsubok. Ang panganay naman nila ang naospital dahil na hit and run ito ng isang motorsiklo at nabali ang buto nito sa paa. Nanlumo ng husto ang mag-asawa sa sinapit ng kanilang anak. Iyak nang iyak si Hilda, hirap na hirap ang kalooban nito na tingnan ang kalagayan ng anak. Hindi niya alam kung saang palad sila kukuha ng gagastusin para dito. Pagdating sa ospital, ay agad dinaluhan ng mga doktor ang kanyang anak, habang ang mag-asawa ay napaupo na lang sa isang tabi. Sabay nilang hinintay na mailabas ng operating room ang kanilang anak. Halos pagabi na nang lumabas ang doktor na umopera sa kanilang anak at sinabi na naging maayos naman ang operasyon, kaya laking pasasalamat ng mag-asawa. Ngunit kasunod nun, sinabi rin ng doktor na mahaba-habang gamutan ang kakailanganin upang masiguro na hindi maiimpeksyon ang kanilang anak. Bagamat nakahinga ng maluwag sa sinabi ng doktor, nanlumo naman ang ginang. Hay, gastos na naman. Usal ni Hilda sa asawa. Nilo, pinaparusahan na ba ako dahil naging pasaway akong apo? Bakit puro hirap na lang ang nangyayari sa buhay ko? Hindi maiwasang hinaing ni Hilda sa asawa. Hindi mahal. Pagsubok lang to. Alam kong makakaya natin. Pampalubag loob ni Nilo sa umiiyak na asawa. Sana nga Nilo. Mababaliw na yata ako sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Wika na lang ni Hilda. Nagpatuloy sa pagsisipag si Nilo. Lahat din ng pwedeng lapitan na inutangan niya. Mabuti na lang at nandyan si Isay na handang alagaan ng bunso nilang anak. Kaya kahit papano ay nabawasan ang kanyang mga alalahanin. Isang gabi, merong naisakay si Nilo na medyo may edad na babae. Meron itong sasakyan ngunit nasiraan. Inihatid niya ang ginang sa isang kilalang pangmayamang subdivision. Halatang nakainom pa ito dahil pasuray-suray pang bumaba ng kanyang tricycle. Nag-abot ito ng 500 sa kanya.
Ma'am, wala po akong pambarya sa inyo, wika ni Nilo. No, keep the change. Walang anumang sagot nito at ni hindi man lang siya nilingon hanggang sa makapasok na sa gate ng marangyang bahay nito. Labis na natuwa si Nilo sa malaking biyaya sa kanya. Naging maswerte ang gabi niya at malaki ang naiuwing kita. Kinabukasan habang nililinis ang kanyang tricycle, napansin niya ang isang susi na nakaipit sa gilid ng upuan. Susi ito ng kotse. Agad niya namang naalala ang ginang na hinatid niya sa isang subdivision. Posibleng ito ang may-ari ng susi. Kaya't nagpasya siyang ibalik ito ng hapong yun. Pagdating doon, ipinaliwanag niya sa katulong ang pakay kaya pinapasok siya nito. Sakto naman na pababa na ng hagdan ng ginang. Halatang kaliligo lang nito. Madam, may naghahanap po sa inyo sa labas. Siya daw po yung tricycle driver na pinagsakyan niyo kagabi. Nagmamadali namang tinungo ni Becca ang sala kung saan naghihintay si Nilo. Nang malapit na siya ay una niyang napansin sa lalaki ang matipuno nitong katawan. Moreno ito at may taglay na karisma. 5 years nang byuda si Becca. Sa edad na early 50s ay nasa abroad na lahat ng kanyang anak at pamilyado na rin. Kaya mag-isa na lang siya sa kanyang bahay. Siya rin ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Bagamat may edad na, hindi yun halata dahil lahat ng pagpapaganda ay kaya niyang gawin. Hindi katakataka dahil marami siyang pera. Hindi masyadong hirap si Becca sa negosyo dahil may mga pinagkakatiwalaan siyang tao at maayos naman ang mga itong magtrabaho. Ayaw niya kasing ma-stress sa loob ng opisina. Gusto niyang mag-enjoy lang ng mag-enjoy. Pupunta lang siya doon kung kailangan ng presensya niya. Yes, wika niya nang makalapit sa panauhin. Madam, ako po si Nilo, yung nasakyan niyo kagabi. Sa tingin ko po, sa inyo itong susi na nakuha ko sa aking tricycle. Paliwanag nito ngunit wala doon ang pansin ni Becca. Lihim kasi niyang pinag-aaralan ng anyo ng lalaki na nasa harapan niya. Tansya niya ay nasa late 20s na ito. Lalong gumanda sa paningin niya ang katawan ng lalaki nang malapitan niya ito. May maninipis na labi na tila nangangako ng 1,000 ligaya. Lihim na pinamulahan ng muka ang ginang at nakaramdam siya ng pagkasabik nang ma-imagine ang sarili na kaulayaw ang tricycle driver. Bakit hindi? Kung gusto niya sa katulad ko, kahit bayaran ko pa siya, basta ibigay niya ang kalingang hinahanap ko, naisip ng ginang. Madam, narinig niyang wika ng lalaki, kaya naputol ang pagpapantasya niya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Medyo pabebe pang tanong ni Becca. Samantala, si Nilo naman ay kinilabutan sa inakto ng ginang. Ninanasa siya nito. Maganda naman ang ginang kahit halatang may edad ito. Unang mapapansin dito ay ang napakaputi nitong balat na halata ang kakinisan. Mababakas mo rin ang ganda ng katawan nito kahit nalipasan na ng panahon. Ngunit naisip ni Nilo na halos ina niya na ang ginang. Kaya't gayon na lang ang pagkailang niya sa isiping pinagpapantasyahan siya nito ng harap-harapan. Paprangkahin na kita. I want you to be my fubu, Nilo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo basta ibigay mo ang kailangan ko. Walang preno nitong wika, sabay lapit sa kanya at dampi ng kamay sa matipuno niyang braso. Nabatak sa hirap ng buhay. Fubu? Naguguluhang sambit ni Nilo, kaya napangiti ang ginang. Sa madaling salita, gusto kitang maging partner sa kama. Napanganga si Nilo sa tinuran ng ginang. Hindi na bali po, madam. Pamilyado po akong tao. Nagpunta lang ako para isoli tong susi. Tanggi ni Nilo sabay alis ng kamay ng ginang sa kanyang braso. Inabot niya ang susi kay Becca at nagpaalam na. Nang malapit na sa pintuan si Nilo ay muling nagsalita ang ginang. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Bukas ang bahay ko para sa'yo, Nilo. Desperada pang sabi nito. Ngunit hindi na lumingon pa si Nilo at lumabas na ng bahay. Samantala, ang naiwang ginang naman ay tila nahamon kaya lalong tumindi ang kagustuhan niyang matikman ng ligaya sa kandungan ni Nilo. Wala siyang pakialam kahit pamilyado na ito.
dahil wala naman siyang balak agawin si Nilo sa pamilya nito. Sarap lang ang tanging habol niya sa lalaki. Isang linggo ang lumipas. Malungkot na balita ang sumalubong kay Nilo nang dalawin niya ang kanyang mag-ina sa ospital. Namamaga kasi ang paa ng kanyang anak na halos magkulay ubi na. Ayon sa doktor ay naimpeksyon ito at kailangan ng malaking halaga para sa mga gamot na kailangan ng kanyang anak. Labis na nahabag si Nilo nang makita ang kalagayan ng anak. "Dok, gamutin niyo po ang anak ko. Gagawan ko po ng paraan." Desididong wika ni Nilo. "Mahal, saan tayo kukuha ng pera pang gastos?" Tanong sa kanya ni Hilda nang humarap siya dito. Halata ang hapis sa mukha ng asawa at para itong tumanda ng ilang taon. "Bahala na mahal. Gagawan ko na lang ng paraan basta gumaling lang si Nonoy." Sagot ni Nilo kay Hilda. Wala nang ibang choice si Nilo kundi ang kumapit sa patalim. Agad umuwi ng bahay si Nilo upang maligo at dali-daling nagbihis. Lakas loob siyang nagtungo sa bahay ni Becca. Pagdating doon, ay parang biglang kinabahan si Nilo. Medyo nanlamig pa ang mga kamay nito at hindi rin mapakali habang hinihintay ang ginang. Panay ang tingin sa pinto na para bang inuudyokan siyang kumaripas na ng takbo palabas. Huminga ng malalim si Nilo at nilakasan ng loob. Inisip niya ang kanyang anak upang mawala ang kanyang nerbiyos. Maya-maya pa, ay nagulat si Nilo nang biglang magsalita si Becca mula sa kanyang likuran. "Anong maipaglilingkod ko sa'yo, Nilo?" Kinilabutan siya sa boses ng ginang. Kailangan ko ng pera para sa anak ko na nasa ospital. Gusto ko sanang tanggapin ang alok mo. Kapalit ng serbisyo ko sa kama." Nauutal ngunit desididong wika ni Nilo. "Magkano naman ang kailangan mo?" Tanong ni Becca na nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. 20,000, sagot ni Nilo. Bali wala namang tinawag ni Becca ang katulong. "Delia, pakikuha ang wallet ko sa kwarto." Utos nito sa katulong. Ilang saglit pa ay inabot na ng katulong ang wallet kay Becca. "Eto ang 30,000 para mapagamot mo ng maayos ang anak mo." Napalunok si Nilo bago nanginginig ang kamay na kinuha ang pera. Nang mga oras na yun, alam niyang hindi na siya makakatakas pa kay Becca. "Magkita tayo bukas, 7:00 ng gabi." Sabi nito saka siya iniwan. Puno man ng alalahanin, agad na nagtungo sa ospital si Nilo para iabot ang pera sa asawa. "Saan ka kumuha ng pera, mahal?" Tanong ni Hilda kay Nilo. "Isinanla ko yung ORCR ng motor, mahal." Pagsisinungaling ni Nilo sa asawa. "Wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga gumaling si Nonoy. Ako na ang bahalang dumiskarte sa pera." Ngumiti na lang si Hilda na halata ang pagod sa muka. Kinabukasan, maagang gumayak si Nilo. Bago mag-7 ay nasa lugar na siya na pinag-usapan nila ni Becca. Hindi naman nainip ang lalaki dahil saktong 7:00 ng gabi ay may tumapat na kotse sa kanya. Si Becca ang driver nun. Agad namang sumakay si Nilo sa kotse. Wala silang imikan habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Pagkalipas ng 1 oras, huminto sila sa isang bahay na animo ay rest house. Walang tao dun, ngunit halatang alaga sa linis ang lugar. Bumaba ang ginang kaya't bumaba na rin siya. Pagpasok sa loob, nakahanda na ang pagkain at inumin sa mesa. Yun kasi ang tinungo ni Becca kaya sumunod siya dito. Ito yata ang sinasabi ng mga mayayaman na candlelight dinner. Mukhang pinaghandaan ng ginang ang gabing yun. Sapagkat pagpasok pa lang niya sa kotse nito kanina, ay humalimuyak na ang mamahalin at ubod bangong pabango nito. Kaya nawalan din siya ng imik kanina habang biyahe. "Umupo ka, Nilo. Kumain muna tayo." Malambing na wika ni Becca. Nagpatianod lang naman ang lalaki. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya makakakain ng mga pagkaing nasa harap niya. Malalaking alimasag, sugpo na halos busog ka na sa 2 piraso lang, at kung ano-ano pang pagkain na hindi niya kilala. Ngunit may lungkot ang lalaki nang maisip ang kanyang pamilya. Nakokonsensya man, wala na siyang magagawa.
Malaki ang utang niya kay Becca at kailangan niya itong bayaran. Habang kumakain, ay panaka-nakaring umiinom ng wine si Nilo. Kung maaari lang, ubusin niya na ang isang bote nun upang mas lumakas pa ang loob niya sa gagawin. Matapos kumain ay lumapit sa kanya si Becca. Noong una ay naaasiwa pa siya. Ngunit nang kumandong na ito sa kanya, bahagyang nag-init ang pakiramdam ni Nilo. Dahil na rin siguro sa marami na siyang nainom na alak. At isa pa, ilang linggo na rin siyang tigang dahil nga nasa ospital si Hilda. Maya-maya pa ay napakapit siya sa bewang ni Becca dahil walang sabi-sabi siya nitong hinalikan. Tama nga siya dahil sabik na sabik ito. Nanginginig pa ang ginang at tila hindi magkanda-ugaga kung ano ang dapat unahin. Pero aaminin niyang may taglay na galing si Becca. Talagang nakakaakit ang bawat kilos nito. Kaya't nawala na rin siya sa sarili. Hindi pala ganon kalakas ang kontrol niya pagdating sa tukso. Hindi na alintana ni Nilo na hindi niya asawa ang kasalo ng mga oras na yun. Dala ng alak at pagkasabik, ginalingan ni Nilo ang kanyang performance. Grabe ang bango at kinis ng katawan ni Becca. Kahit may edad na, masasabi ni Nilo na talo nito ang katawan ni Hilda. Palibhasa ay mapera ito. Hindi nagtagal, bumagsak ang dalawa sa supang naging saksi sa pagkakasala ni Nilo kay Hilda. Nang gabing yun, kinalimutan panandalian ng lalaki ang kanyang pamilya. Nagpakalunod siya sa ligaya sa piling ni Becca, kapalit ang kaligtasan ng kanyang anak. Sulit na sulit ang binayad ng ginang sa kanya dahil halos hindi ito makagulapay nang matapos sila. Ngiting tagumpay si Becca pagkatapos ng huling round. Hindi nga siya nagkamali dahil sobrang sarap sa kama ni Nilo at talagang may maipagmamalaki dahil Dax. Nakatulog ng may ngiti sa labi ang ginang. Kinabukasan nang makauwi si Nilo, naisip niya ang sinabi ni Becca. Maliit ang bahay nila at salat sa kagamitan. Habang ang lugar na pinagdalhan sa kanya ni Becca, naroon lahat ng karangyaan. Totoo nga na wala siyang maibibigay na magandang buhay sa kanyang pamilya. Kaya naman naisip niya na tanggapin na lang ang alok ni Becca sa kanya. Bahala na, basta wag lang malaman ni Hilda, walang magiging problema. Para to sa mga anak ko, bibigyan ko sila ng magandang buhay. Huwika ni Nilo sa sarili. Makalipas ang isang linggo, naiuwi na ng mag-asawa ang kanilang anak. Takang-taka naman si Hilda dahil nadatnan nito ang kanilang bahay na puno ng mga bagong gamit. Nakita naman ni Nilo ang pagtataka sa mukha ng asawa, kaya agad siyang nagsalita. Dinagdagan ko yung sangla ng ORCR, mahal. Gusto ko kasing maging komportable si Nonoy sa higaan. Paliwanag ni Nilo. Niyakap ni Hilda ang asawa habang nanginginig ang luha. Salamat. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Wika ni Hilda. Mahal na mahal ko rin kayo. Lahat gagawin ko para sa pamilya natin. Desperadong wika ni Nilo. Sa isip ay puno ng paghingi ng tawad sa asawa at sa kanyang mga anak. Buo na kasi ang desisyon niya na patulan ng alok ni Becca. Dumaan ang mga araw na naging masagana ang pamilya ni Nilo. Buong akala ni Hilda ay dahil yun sa pagsisipag ni Nilo sa pamamasada. Ang hindi niya alam, tuwing umaalis si Nilo sa gabi upang mamasada, diretso ito sa bahay ni Becca upang paglingkuran ito sa kama buong magdamag. Kaya pagdating sa bahay, pagod na pagod si Nilo. Buong akala naman ni Hilda, puyat ang asawa sa pamamasada. Ang hindi niya alam, hindi sa tricycle nito sumasakay ang kanyang espesyal na pasahero. Sumasakay ito sa mismong driver. Sa paglipas ng araw, unti-unting nasanay si Nilo sa sarap na nalalasap sa kandungan ni Becca. Kasabay nun, hindi niya maiwasang pagkumparahin ng asawa kay Becca. Laging mabango si Becca, samantalang ang asawa naman niya, amoy mapanghi minsan dahil sa pag-aalaga sa kanilang bunsong anak. Minsan, hindi na rin ito nakakapagsuklay man lang. Kaya naman mas hinahanap na ni Nilo si Becca dahil mas ginaganahan siya sa ginang.
Ngunit isang araw, hindi sinasadyang nakita ni Hilda ang mga perang inipon ni Nilo. Sa 5 buwang lihim na relasyon ni Nilo at Becca, malaki-laki na ang naipon ng lalaki. Kaya nagulat ng husto ang misis ni Nilo sa nakitang napakaraming pera. Saan galing ang perang to, Nilo? Nanlaki ang mga mata ni Nilo pagkat hindi niya akalain na yun ang bubulaga sa kanya pag uwi niya. Ipon ko yan, mahal. Nauutal na sagot ni Nilo. At saan ka naman makakakuha ng ganyang karaming pera? Naghihinalang tanong ni Hilda. Hindi na sumagot pa si Nilo at akmang kukunin ng pera kay Hilda. Ngunit tinabig ng misis ang kamay ni Nilo. Kasunod nun, hinawakan nito ang liig ni Nilo. Unti-unting rumihistro ang pait sa mukha ni Hilda. Saan galing ang kiss mark mo? Halos bulong na lang nasabi ni Hilda. Ano bang sinasabi mo? Kunwari ay tanong ni Nilo, ngunit sa totoo lang ay kinakabahan siya dahil mukhang nabuking na siya. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Magsabi ka ng totoo, Nilo. Kung gusto mong maayos ang problema natin. Matapang na wika ni Hilda. Matagal na hindi kumibo si Nilo. Nag-isip kung aamin ba o patuloy na magsisinungaling. Ngunit sa itsura ni Hilda, mukhang hindi ito tatanggap ng ibang paliwanag. Kaya wala siyang ibang choice kundi ang magsabi ng totoo. Bakit mo ginawa sa akin to, Nilo? Lahat ng hirap ay tiniis ko para sa pamilyang to. Tapos ito pa ang mapapala ko. Hindi naman ako naghangad sa'yo ng sobra. Kung ano ang kaya mong ibigay ay pinagtitiisan ko dahil mahal kita. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Madamdaming wika ni Hilda. Ginawa ko yun para kay Nonoy. Dahil kailangan. Paliwanag naman ni Nilo. Para sa anak natin? Pero bakit inulit mo pa? Dahil ba magaling siya sa kama? Hindi nakapagsalita si Nilo. Siguro dahil mayaman siya at mabango. At ako, madalas ay amoy pawis. Pero Nilo, kaya ako madalas amoy pawis ay dahil sa pag-aalaga ng mga anak mo. Anak natin. Tandaan mo yan. Puno ng pait na sumbat ni Hilda. Hindi ko kailangan ng perang galing sa sugar mommy mo, Nilo. Lumayas ka na. Kaya kong buhayin ang mga anak ko. Taboy ni Hilda kay Nilo. Hilda, please mag-usap tayo. Ayusin natin to. Mahal ko kayo ng mga bata. Nagmamakaawang wika ni Nilo, ngunit pinagsarhan na siya ng pinto ni Hilda. Kinabukasan, kahit di alam kung paano magsisimula, tinatagan ni Hilda ang sarili. Wala siyang ibang pinagkukunan ng lakas, kundi sa Panginoon at sa kanyang mga anak. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Magandang umaga po, sabi ng babae na bahagyang nakangiti ng alanganin. Napansin ni Hilda na mukhang may kaya sa buhay ang ginang. Hinahanap ko po si Hilda at Nilo, yung may anak na nadisgrasya. Ako nga po si Hilda. Bakit po? Tanong niya dito, napilit umiiwas ng tingin upang maitago ang namamaganyang mga mata dahil sa kaiiyak. Ako po yung nanay ng nakasagasa sa anak ninyo. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa nangyari. Handa po akong magbayad para sa mga nagastos nyo. Pati na rin sa abalang naidulot sa inyong anak. Mahabang litanya ng ginang. Alam niyo po bang hindi lang ang anak ko ang naapektuhan sa nangyari? Pati pamilya namin nasira dahil sa ginawa ng anak nyo. May hinanakit sa tinig ni Hilda. Kaya nga po nagpapahatid ako ng tulong at humihingi ng paumanhin dahil sa ginawa ng anak ko. Wala naman po sigurong may gusto na makaaksidente, misis. Sinserong wika ng ginang sa harap niya at halata naman dito na seryoso ito. Handa ko pong sagutin ang lahat ng nagastos niyo sa ospital hanggang sa paglabas. Galit man ay naging praktikal na lang si Hilda. Kailangan niya ng pera para sa pag-uumpisa nila ng mga anak. Kaya't nang iniabot ng ginang ang may kakapalang laman ng sobre, hindi nagdalawang isip si Hilda na abutin yun. Laking pasasalamat naman ni Hilda dahil tila nasagot ang kanyang problema. Kaya naman nilisan nilang mag-iina ang lugar na yon at hindi na nagpaalam pa.
Alam kasi niya na nagpapalamig lang ang asawa at babalik ito upang suyuin siya. Ngunit hindi pa siya handa at nandoon pa ang sakit na dulot ng ginawa nito. Samantala, si Nilo naman, makalipas ang ilang araw, ay bumalik sa kanilang bahay. Ngunit laking panlulumo niya nang walang inabutang tao doon. Nalaman na lang niya na umalis na nga ang kanyang mag-iina. Walang nagawang bumalik si Nilo kay Becca. Noong una, maayos naman ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi nagtagal, ay naging madalas na rin ang kanilang pagtatalo. Binihisan siya at binilhan ng kung ano-ano ni Becca, kapalit ang serbisyo niya sa kama. Pero may mga araw na hinahanap-hanap niya ang simpleng buhay kasama ang pamilya niya. Kahit pala marami kang pera, hindi ka lubos naliligaya kung walang kasamang respeto at pagmamahal sa isang tahanan. Madalas ay pinagtatago siya ni Becca o hindi pinapalabas ng kwarto pag meron itong mga bisita. Parang ikinahihiya siya nito. "Uy Becca, sino naman siya?" tanong ng amiga nito. "Ano? Hardinero ko, mare. Kaila ni Becca dito." "Aba, ang gwapo ng hardinero mo. Pwede bang maarkila? Biro pa nito." "Ano ka ba, mare? Pati ba naman sa hardinero papatol ka pa?" Sabi pa ni Becca na siya niyang ikinangiti ng mapait. "Masyado kang ipokrita," nasabi niya sa isip. "Why not? Mukhang masarap naman kaya game ako." May paghanga pa ring wika ng isang amiga ni Becca. Tila naiilang na si Becca, kaya sinenyasan nito si Nilo na umalis na. Yun ang ayaw niya kay Becca. Gusto lang siya nito sa kama, pero hindi nito tanggap ang pagkatao niya. Kaya't lalong pinagsisisihan ni Nilo ang nagawa sa pamilya. Nagpasilaw siya sa pera ni Becca, at ngayon, mistulang alipin at tau-tauhan siya ng ginang. 1 taon nang nagsasama si Nilo at Becca, nang magpasya si Nilo na tuluyan ng hiwalayan si Becca. Hindi na rin kasi siya masaya sa piling nito. Hindi na rin naman umangal si Becca dahil mukhang nagsawa na rin sa kanya. Muling nag-umpisa si Nilo. Naghanap siya ng mauupahan para may matuluyan. Pamamasada pa rin ang kanyang hanap buhay. Nagbabaka sakaling sa pamamagitan ng pamamasada, makita niya ang kanyang mag-iina. Miss na miss niya na ang mga ito. At nangako siya na pag nakita niya ang mga ito, gagawin niya ang lahat mabuo lang ulit ang kanilang pamilya. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nagawang itaguyod ni Hilda ang mga anak ng mag-isa. Sa tulong ng perang nakuha niya, nakahanap siya ng bahay na mauupahan at nakapagpatayo siya ng tindahan na nagawa niyang palaguin. Kaya naman napag-aral niya ang 2 niyang anak. Sa paglipas ng mga taon, napatawad na rin ni Hilda si Nilo. Naunawaan naman niya na nagsakripisyo lang ito para sa kaligtasan ng anak nila. Dala lamang ng galit niya kaya nauwi sila sa masalimuot na sitwasyon. Isang araw, linggo, magsisimba ang mag-iina at ipapasyal ni Hilda ang mga anak. Masayang nagtungo ang mga ito sa simbahan. Palabas na sila ng simbahan nang may mabangga si Hilda. Pagtingin niya kung sino yon, halos matulala siya sa pagkabigla nang makita ang dating asawa. "Nilo?" usal ni Hilda. "Papa," masayang wika ni Nonoy. "Bunso, si Papa yan," wika ni Nonoy sa kapatid. Agad na niyakap ni Nilo ang mga anak niya. "Hilda, pwede ba tayong mag-usap?" Nahihiyang tanong ni Nilo. "Sige na, please." Pagmamakaawa pa ni Nilo. Bahagyang nilingon naman ni Hilda ang mga anak at nakita niya ang pagsusumamo ng mga ito, lalo na ang panganay nila. Kaya tumango naman si Hilda at nagpatianod kung saan sila dalhin ni Nilo. Kinarga ni Nonoy ang kapatid at hawak naman sa kamay ng ginang si Nonoy. Animo sila masayang pamilya na kagagaling lang magsimba. Hawak kasi ni Nilo ang braso niya, na animo siya tatakas sa higpit ng kapit nito. Nagpunta sila sa park at pagkatapos nun ay kumain sa isang sikat na fast food restaurant.
Habang kumakain ang mga anak, kinausap naman siya ng asawa sa may di kalayuan upang hindi sila marinig ng mga ito. Humingi ng tawad si Nilo kay Hilda at hiniling na buuin ang kanilang pamilya. Hilda, matagal na tayong nagtiis at siguro naman ay kapwa tayo natuto. Lalong-lalo na ako, Hilda. Nangangako ako na hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. Sana mapatawad mo pa ako at bigyan ng isang pagkakataon. Sinserong pagsusumamo ni Nilo kay Hilda. Bago sumagot si Hilda, nilingon muna ang mga anak na tila dito kumukuha ng inspirasyon para masagot ng tama ang asawa. Nakita niya ang saya sa mukha ng mga ito sa pagkakabuo nila. Ayaw putulin ni Hilda ang sayang nababakas niya doon, kaya't nagdesisyon siya na tanggapin muli si Nilo. Sige, bumawi ka sa amin ng mga anak mo. Buuin natin ng sama-sama ang mga pangarap natin noon at ngayon. Masayang sambit ng ginang. Sa labis na tuwa, niyakap ng mahigpit ni Nilo si Hilda. Sa mga pinagdaanan nilang pagsubok ni Nilo, alam ni Hilda na handa at kaya na nilang humarap sa mga hamon ng buhay. Ang mahalaga, sabay nila itong haharapin ng magkahawak ang kamay. Sinubok lang siguro sila nun upang maging matatag. Ang mahalaga na lang ngayon ay buo na ang kanilang pamilya.